Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Lipad naman tayo sa USA dahil may nagaganap ngayong St. Louis Rapid and Blitz. Ang iko-combined na score ng Rapid at Blitz, siya ang magcha-champion sa torneyong ito na mayroong nakaabang na $40,000 para sa magcha-champion. Okay? I-analyze natin sa day 1 ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Lek Wang Liem ng Vietnam and syempre ang ating pambato Super Grandmaster Wesley So. At sa iba pang mga bagay, ito ang mga prizes na nakaabang sa kanila. Ang champion ay tatanggap ng $40,000, 30, 25, 20, 15, 11, 10, 9, 8, 7. Ang pinakakulelat ay tatanggap pa ng $7,000. Ganyang kabibigat po ang mga bitawan ng mga premyo pagka mga mamaw talaga ang mga naglalaro. 25 minutes plus 10 seconds increment ang time control. Nag-D4 dito si Lekwang, Knight F6 si Wesley, C4, E6, Knight F3, D5, Queen's Gambit approaching pero nag-Bishop B4. Queen A4 check at nag-Knight C6. Ito po ay tinatawag na Ragusin variation ng Queen's Gambit at nag-E3. So dito at least yung C7 wala sa C5, medyo hindi or bawas ang pressure ng white. Nag-Queen C2, Rook E8, Bishop D2, nag-A6 para pag kumapture, takes, magbi-B5 dito si Wesley. Nag-A3, inunahan na ng paalis ang Bishop. Nag-Bishop D6 at nag-Rook D8, H6, H3, protection lang sa G4, bookline pa rin, Bishop D7, Bishop E2, at yan po ang nagpawala sa bookline. Dahil sa mga nagdaang laban, ito ang madalas ginagawa. C5 tapos nagbi-Bishop F8 lang. Tapos may tumira na rin ng Bishop D3. May tumira ng G4. May tumira ng C takes D5. Pero itong Bishop E2, tingnan natin kung effective ang bagong tira ni Lekwang. Kumapture sa C4, Bishop takes C4 at nag-B5. Bakit po kinapture ni Wesley? Kasi gumalaw ang Bishop. Kumbaga, nag-gain ng tempo pagka ganun Bishop na naman ang gagalaw. At tinempohan uli ng B5, Bishop D3, E5. Yan, napaka-importanting break niyan pagdating sa Queen's Gambit as black. Para makapagbigay luwag sa black. O yung diagonal, kahit papaano, may control na yan. Tapos, may pressure sa gitna, napakalaking bagay ng E5. At kinaslingan lang, hindi pinansin. Queen E7, D5. Iwas ang Knight E4. Ayun, para mag-gain ng solid center at mablock din ang Bishop sa D6. Nag-C6. Good move. Kasi kailangang bawasan ang pagkatibay ng sentro na yan. Nag-Rook FE1, preparasyon lang, control, Knight B7, lilipat sa C5, Kumapture na capture at nag-Knight H4. Naispatan ni Lekwang na meron siyang kalikot ng Knight dyan na paparating at nag-Bishop D7. Binalikan ng Bishop. Hindi kasi makaka-G6, bitin ang pawn. Kaya nag-Bishop D7, Queen C1. Nako, mukhang nagbabadya ng sacrifice na malakas doon sa H6. Pang-pressure sa king. At nag-Rook A C8, Bishop C2, ayun. Pero dito mga kamatsas, na-miss ni Lekwang ang malakas na palang hataw na dapat idiretso na. Bishop takes H6, pwede na pala ito. Tapos magda-Knight H7, yan ang continuation. At magda-Knight F5. Okay? Takes, tapos Rook takes C3, capture, Bishop takes A3, threat ang Queen, iiwas, at mag-G takes H6, tapos F6, Knight takes F6, and Queen takes H6. Na dito, lumalabas dalawang pyesa na wala sa puti, pero nawala rin naman ng isang tori ng black. Pero ang nakakatakot dito mga kamatsas, iwas muna tayo, no? Or, ayun, no? Alisin muna natin ang usapang material, pero position ang mas priority. Yan po ang paparating na delikading dyan sa position na yan, na pabor sa puti. Okay, pero, medyo umatras ang loob dito ni Lekwang. Nag-Bishop C2 muna siya, bahagyang panakip sa pressure ng C file at iwas na rin sa tempo ng Knight. Nag-Bishop C5. Ayun, tinarget ni Wesley ang F2. Knight F3 bumalik. A5. Ayan, para mag-B4 no? May pang-pressure talaga. Bubuksan ang C file Queen B1 umiwas at nag-B4. Ayan na po. Takes. Knight D5. Sumugod na. Takes.
para kahit papaano, nga, medyo maganda sa puti ha. May pressure kasi ang black sa E5. Queen F6 umiwas para madepensahan at tinanggap na ang exchange dyan. Nag-knight D2 para lilipat naman sa E4. Queen B6, Knight F3, binalikan ng pawn. Queen F6, binalikan din ng depensa. Knight D2, Knight D6. Pumayaw si Wesley. Tingin ko kung magpapabalik-balik, payag na si Lekwang ng tabla. Pero ayaw ni Wesley ng tabla. Ba? Ayos ah. Knight E4, Queen G6, Knight C5. Okay, may atake. Bishop F5, sinalubong. Takes. At nag-Knight D7. Threat ang pawn. Queen G5 at nag-Queen E4. Okay, dito medyo bahagyang kinargahan ni Wesley ng sacrifice. Halimbawa, kung kagatin ng puti yan, mayroong napakalakas na Knight H4. Okay, may threat na capture, threatening matchas. Ano ang gagawin? Halimbawa, mag-Knight G4 dito, may H5 pa rin. Ayun lang. So, wala nang pupuntahang sapat ang Knight kasi kung mag-Knight E3, baliwala, kakapturin lang. May threatening matchas pa rin paparating. So, yan po, no? Kaya dito, nag-Queen E4 muna. Knight H4. So, wala pa namang pressure. Nag-G3 na pressure dito si Lekwang. Dapat daw ang tira D6 ang malakas pala dyan. Kaso nakakailang, baka mamaya matirahan ng Rook C4 na pampaalis ng depensa sa G2. Yun nga lang, magku-Queen D5 lang. Ayun, may tamang placing pala na hindi pa rin uubra. O kasi kung mag-E4, may capture naman anytime sa Queen. So wala na yung magmamati dyan. Okay, so balik tayo. Pero nag-G3 si Lekwang. Knight G6. May na-miss si Wesley. Napakagandang opportunity. Dapat daw Queen D8. Ayun. So, counter threat sa Knight. Tapos, saan pupunta ang Knight? Wala palang pupuntahan ah. Ito na lang ang binigay. Capture, then Queen takes D7. Okay? Slightly better lang ang puti. Pero, balik tayo. Knight G6, lumaki. Tangkad gagad ng evaluation bar. Ayun, natirahan ng D6. Good move. Nako, yung pass pawn na yan. Sabi nga, di ba? Deadly pass pawn. Queen D8. Threat sa Knight. Saan pupunta ang Knight? Ayun, yun lang. Iba na kasing sitwasyon ito. May Queen F5, obligadong depensahan. Pero, dapat daw ang tira, Rook E8. Yan daw, para Knight B6, Rook C5. Yun nga lang, syempre, meron ding time pressure, kaya medyo mahirap timplahin yung tira na yon. Queen D8, Queen F5, balik tayo, nag-E4. Nako, bumitaw uli ng bad move si Wesley. Dapat daw ang tira, balik na lang Queen G5 para Queen to Queen. At ayun, medyo hindi ganun kalala ang evaluation bar. Pero, nag-E4, ayun, dito nagbitaw po ng unexpected excellent move si Lekwang. Paki-guess nyo po ang napakagandang bitaw na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatyas sa effort at congrats sa mga nakakita. Knight F6, bitaw ng sacrifice, excellent move. Kinapture ng Queen, bakit naging excellent? Kasi ayun no, nagkaroon ng timing na mabakante ang D7, may double pala, malupites. Knight E5, kinapture at dito po, ayun, niresign na ni Wesley. Kasi kakapturing yan and may simple Rook takes E4, very clean, quality down si Wesley. So, sinuko na niya. Na buena manuhan. Sa round number 1 ito ng day 1. 3 rounds po ang tinapos sa day 1. At, hindi pa naman tapos yan, ano? Kasi round robin sila, 10 players round robin ang rapid. Ito po ang kanilang standing, silipin natin. Standing nila para sa day 1, nangunguna si Lekwang sa score na 2.5 points. Dalawa ang tinagpas niya, no? Si number 8, Wesley, at si Jeffrey Xiong. Isang tabla kay Ray Robson. 2 points naman si Robson, Alireza, tied with 2 points. MVL, 1.5 Anish Giri, Sam Sevian, at ayun po, Jeffrey Xiong, Wesley, Nepo, Caruana, tagwa 1 point. So matagal-tagal pa naman ito, no? At mayroon pang 2 days na bakbakan dito sa Rapid at malaman natin kung ano pa ang magiging resulta sa mga paparating na games. Yan po ang aabangan natin mga kamatyas. Okay, so bawi Wesley at kaya pa yan.
Kala mo maririnig ni Wesley no? At bago tayo magtapos, shoutout po uli sa mga players na sumuporta, sa organizers and sponsors sa katatapos lang na Governor Henry S. Waminal and Mayor Indy Waminal. Ayan, Chess Festival na napakasaya po ng festival na yan. Napakaraming tournaments, bugbugan talaga. Yan po ang nagpalaro sa akin for the past almost 5 years na walang laro sa OTB tournament. Ayan, nakapaglaro uli ako ng Blitz, Rapid, enjoy po ako. Maraming salamat, congrats sa mga nanalo sa torneyong yan at sana more tournaments to come at gayahin din sana ng iba't ibang mga karatig probinsya para marami pa ang ma-produce nating mga active and strong players sa Pilipinas. Tulong-tulong po tayo sa pag-promote at sa pag-produce ng malalakas na players para sa mga hinaharap ay may pambato ang Pilipinas. Hahabol tayo. Hindi tayo makukontentong medyo malayo ang performance natin sa ASEAN, Asian at maging sa pangdaigdigang aheadress. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.